Bakit natungkot naman? Matapos po ang mga topic at mga tema tungkol po sa freedom from the bondage of many things. Ilang preaching na po, ilang teaching na po ang narinig po natin dito sa pulpito. Isang bagay po ang aking maitatanong, kamusta po, ano ang naging epekto sa atin? Is there any changes that we can say, praise the Lord, dahil napagtagumpayan ko o lumaya ko sa ganung klase ng bondage? Or we just here just to listen, part of our Christian life is going to church like other belief o other religion. Sabi ng iba, hindi daw kailangan ng relihiyon. Kailangan natin ng relihiyon. Sino dito hindi kailangan ng relihiyon? Diba? Ang relihiyon na nagbibigay daan upang tayo ay makapagbigay o may gabayan tayo patungo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang relihiyon na nagbibigay daan upang makilala natin ang Panginoon, makarinig tayo ng Kanyang salita. Malaman natin kung ano yung mga instruction na gusto ng Diyos na gawin natin habang tayo nandito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang relihiyon ang nagtuturo na tayo nga'y tinawag at linigtas ng ating Panginoon upang maglingkod. Amen po ba? Malinaw po ba sa ating lahat na tayo ay linigtas ng Panginoon? Amen. Pinawalang sala tayo ng Diyos upang maglingkod? Tandaan po natin ang sabi po ng Biblia, katulad po ni Kristo, sabi niya, naparito ako hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen po ba? Amen. So I hope and I pray that every believer today will desire after ng ating pakikinig ng salita ng Diyos ay magkaroon tayo ng kakayanan na maglingkod sa ating Panginoon. Isa pa pong gusto mo itanong, hindi lamang po sa mga Kristiyano narinig ko, kundi sa mga bisita po natin, na hindi ba kayo nag-struggle sa mga kasalanang nagagawa natin araw-araw? Sino dito hindi nag-struggle, taas ang kamay? Hindi nyo kailangan yung mensahe na ito, I tell you. Sino dito hindi nag-struggle sa kasalanan? Every step of life, every day, we struggle, we battle against the power of sin in our lives. Meron ba tayong magagawa tungkol dito? Wala tayong magagawa tungkol dito. Ang Diyos lang ang may kakayanan at kapangyarihan para palayain tayo sa pagiging alipin ng kasalanan. Alam niyo po, kung titingnan po natin, aklat po ng Roma na sinulat po ni Apostol Pablo ay may tatlong napakahalagang bagay na itinuturo sa ating lahat. Una po yung kapangyarihan ng kasalanan. Pangalawa po yung law of commandment. And pangatlo po yung kamatayan. Ano po? Yan po yung pinaka-focus. Pag tinignan po natin, yung righteousness is part of God's plan to make us free from the bondage of sin. Pero yun po yung tatlong major teaching coming from the book of Romans. The sin. Because sin dominion over us. But we are freed from the grace of God. We are freed from the power of Jesus Christ. Ano po? Yung law. Yung law po, yun yung nag-alipin sa atin. Siya ang nagpatunay na makasalanan nga tayo. Why? Sapagkat ang sinasabi po ng batas o ng kautusan na sinulat po ni Moses, ang kailangan pong ibayad doon sa kasalanan ay righteousness. Tama po ba? Para ikaw ay mapawalang sala, dapat matuwid ka. Pero sabi ng book of Romans chapter 3, there is no righteous, not even one. Walang naging matuwid at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. So, we fail to become righteous. Only God can make us righteous. Amen po ba? So, kung si Kristo, ang Diyos, ang nagpawalang sala sa iyo, at tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, walang sino mang may kapangyarihan na tanggalin sa iyong kaligtasan kahit ikaw. Amen po ba? Dangan lamang, bilang Kristiyano, kapag namumuhay ka pa rin sa kasalanan matapos kang iligtas ng Panginoon, may consequence po yun. Di ba nakaraang linggo po, narinig nyo yung mga definition ng sin? Habitual sin. Mula po sa preaching po ni Pastor Josue,
Kung naalala niyo po, balikan ko po ng kaunti, sir. Balikan ko po ng kaunti, ano po, para balikan lang po natin ng kaunti yung definition po ng habitual sin. Yung habitual sin is a sin you keep committing over and over again. That is from the word habit. Pag sinabing habit, hindi mo na yung pag-iisipan. At wala ka ng conviction kung babaguhin mo pa yan kasi habit mo na yan eh. Ako po, nung naninigarilyo pa ako, nung hindi pa po kumano ng palataya, tuwing umaga po, dahil habit ko po ang manigarilyo, tuwing umaga, pagkatapos ko pong magkape, automatic po yan ang kasunod niya, sigarilyo. Pag pupunta po ako ng CR, pagkatapos po niyan, kung nasa CR ako, naninigarilyo ako. So yun po yung mga habit na hindi mo na pinag-isipan. Kasi habit mo na yan. Parang... Sang. Parang ayaw kong pagsilatain. Wala pa po nung linggo ay hindi na po maganda ang akin pong lalamunan dahil din po sa preaching. Kaya sabi ko nung Webes na, sabi ko makakabawi kaya ako bago maglinggo. So sabi po nung preaching po ni Pastor Josue, what can habitual sin do to us or do to you? Sabi niya, habitual sin destroy your emotionally and spiritually. Sinisira ng habitual sin yung emosyon natin, yung ating spiritual life, sinisira niya po. Tingnan niyo po, yung may mga habitual sin, hindi na masayang pumunta ng simbahan yan, napipilitan na lang yan. Tingnan mo, late pa yan pag pumunta ng simbahan. Kung sino pa yung napakalapit, sorry to say, kung sino pa yung napakalapit, sila po yung laging delay. Is that sin? Yes, that is sin. Why? You are not excited anymore to worship the Lord. Minsan yung dumarating preaching na lang, ang tagal-tagal ng Kristiyano, kailangan pa bang paulit-ulit? Unlimited ba yan? Sorry. Kasi kung excited ka, ang aga mong gumising, Sabado pa lang, nakaprepare na ang bawat bagay, plinansya mo na yung dapat plansya, hinugasan mo yung dapat hugasan. Going to church is not anymore struggle for every believers. Dapat Sabado pa lang, naghahanda na po tayo. Amen po ba? Yung iba nga dyan, stress pa lang, gising na eh. Di ba? Nagluluto na yan para pagdating nila, hindi na. Saan ba tayo kakain? At bang ulamin natin? Yung iba nagluluto na ng umaga, kaya naman yan. Every Sunday lang naman natin gagawin yan eh, hindi po ba? Yung sakripisyo ni Kristo, hindi natin kayang gawin, kaya yung sakripisyo na lang sa pagsimba. Yung sakripisyo na lang pagdating ng linggo, yun na lang ang gawin natin. This one's a week. Amen po ba? May member po kami dati sa Pillar of Truth Christian Church pa ako. May member po kami taga Fortune Parang. Siya ay 67 years old. Pero siya ang unang-unang dumarating sa simbahan pag Sunday. Pag prayer meeting, siya ang unang-unang dumarating sa simbahan. Imagine, Fortune Parang. Doon pa po yun sa una ng Fortune sa may pataas pa po, senior citizen pa po yun. Tapos yung mga nandyan lang sa paligid po namin, ay kung kailan preaching saka dumarating, hindi na ba importante sa kanila ang pagsamba sa ating Panginoon? Di ba? Pasensya na po kayo kung pinapagalitan ko ba kayo. Hindi naman, sinasabi ko lang po yung totoo. Ito po kasi mga karanasan ko sa iba't ibang simbahan. But the truth will set you free. Alam niyo po, may marami pong Kristiyano mapupunta sa impyerno, hindi dahil sa kasalanan nila, kundi dahil sa ayaw nilang sa pagpili na hindi sundin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sa mga kasalanan ayaw nilang i-give up. Nahirapan ba kayo sa buhay? Ako po nahirapan. Hindi po ba? Sabi ng iba, ang dali daw mabuhay Kristiyano. Huwag na tayo magpaka-ipokrito, katotohanin natin. Sinong nadalian bilang mamuhay bilang isang Kristiyano? Diba?
Sabi nga ng iba, yung mga pastor daw po hindi normal mag-isip. Diba? Kung gusto yung magpastor, dapat hindi kayo normal mag-isip. Bakit? Hindi naman namin problema, puproblemahin namin. Diba? Natutulog ka na, istorpohin ka, pastor, maghihiwalay na po kami mag-asawa. Eh, di maghiwalay kayo. Anong pakialam ba ako ba? Nung nagligawan ba kayo, kasama ba ako? Nung kinasal ba kayo, kasama ako? Tapos yung maghihiwalay, isasama niyo ako? Ay, wag. Yung mga pastor, wag. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Sige, pupunta ako dyan, 10 oras ng gabi, pupuntahan. Normal ba yun? Di ba hindi normal yun? Magpapakamatay na ako, ba't nagpapaalam ko pa sa akin? Gusto ko pala magpapakamatay. Mga kabataan ngayon, ingat-ingat po sa mga napapanood po natin sa social media. Masyadong mababa ang mga emosyon ng mga kabataan ngayon. Mapagalitan lang, tatalo na sa building. Hindi lang pumasa sa exam. Hindi lang napagbigyan ng gusto nila. Mapalad yung mga tao, meron na nabuhay kayo. Ayun, yung mga kabataan po ngayon, napakapalad din nyo. Kami noon, kailangan magtanim ng palay para may baon kami. Kailangan magbenta kami ng bayabas para may pambaon kami. Kayo, isang pindot nyo lang, nandyan na. Diba? Kami noon, para makapag-aral, makapag-review, pupunta pa kami sa mga PUP, UP, sa mga malalaking school para makapag-library. Kayo ngayon, pindot lang. Tapos ang dami yung reklamo, mag-aaral na lang, babagsak pa kayo. Hindi nga kayo magtatrabaho eh. Tapos tinatawag tayong Kristiyano, ang yayabang natin magsalita. But when it comes to obedience, we failed God many times. Hindi ka naman mapupunta sa impyerno. I tell you, kung talagang tinanggap mo si Kristo, pero kung paulit-ulit sa kasalanan ang ginagawa, ay ibang usapin po yun. Ang tawag po dun, habitual sin. Sabi po dyan, every Christian are struggling about sin. The author of Hebrew described the believer's battle with the habitual sin and the needs to strip of every act. Hebrew 12 verse 1. So Apostle Paul also writes openly and honestly about sin. The trouble is which me, sabi niya, for I am all too human, a slave to sin. I don't really understand. Sabi niya, hindi ko maintindihan yung aking sarili. Sabi ni Apostol Pablo, Romans chapter 7 verse 14, 15, 16, 17. Sabi niya, bakit kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Is that habitual sin? Yes. Every believer, heroes of faith in the Bible is struggling about habitual sin. Sabi ni John the Beloved, ang nagsasabing walang kasalanan ay sinungaling at sinuloko niya ang kanyang sarili. Kaya nga sabi niya, 1 John 1, if we confess. So kung aware ka na may nagawa kang kasalanan, just as simple as is. The Bible tells us, you confess. Amen po ba? Huwag mo nang patagalin. Right there in there, you confess your sin. And God is faithful and just. Amen po ba? So hindi na dapat tayo nagkasala ko, hindi ako karapat-dapat, hindi muna ako magsisimba ngayon. Bakit? Kailan ka naging karapat-dapat? Tignan yung kanta, abang hindi karapat-dapat. Alam niyo, pag narinig yung kanta na yan, parang dinudurog yung puso ko, yung isip ko, parang talagang bundok na naguguho. Bakit? Hindi naman talaga tayo karapat-dapat eh. Pag-ukulan ng haba at wagas na pagsinta. Di ba? Pero napakasama po natin. Huwag po tayo mag-pretend na ikaw ay mabuting tao. Hindi po tayo mabuti, pero masarap. Minahal tayo ng Diyos. Kung tayo makasalanan pa, ilinigtas sa tayo, tayo kaaway pa rin. Yun ang dapat ma-realize ng bawat tao. At kung may mga bagay, kapatid, na nagagawa mo ngayon na alam mo hindi kalooban ng Diyos, just confess it. Ang Diyos ay punong-puno ng biyaya at grasya, patatawarin niya po tayo. Amen po ba? Magpatuloy po tayo sa paglilingkod, huwag tayong absent sa pagsimba, sapagkat sa simbahan lang natin maririnig ang salita po ng Diyos. Amen po ba? So kung si Apostol Pablo nag-struggle, tayo din nag-struggle sa kapanahon natin. At tingin ko, mas marami po yung struggle natin ngayon because of our technologies. Tama po ba? Eh sabi ko sa buong mundo, yung lalaki, every 3 seconds commit sin. Lalaki. Every 3 seconds. Paano mo ngayon bibilangin yun every 3 seconds?
Diba? Sa isip pa lang eh. Pag nagbukas ang iyong pagkatao, pagbukas ng iyong mata, may mga bagay ng makikita ka na magkakasala ka. Anong gagawin mo dyan? Baka mas marami pa yung time na nagsosorry ka kaysa gumagawa ka ng tama. But I believe in my heart that grace of God is enough for us to continue serving Him. Habang nabubuhay po tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan, maglingkod po tayo sa Panginoon. Sa mga bagay di natin kayang gawin, bahala na ang Diyos doon. Pero yung mga bagay na pwede, bagamat mahirap at kaya natin gawin natin ang lahat ng magagawa natin upang gampanan ang ministeryo at pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? I hope you have your Bible with you in the book of Romans. Nakaraang linggo, chapter 6, si Pastor Josue, panti tayo ng dalawa. Yan. Punta po tayo sa chapter 8. I hope yung mga i-Bible nyo po dyan sa inyong cellphone, pakibuksan lang po. Romans chapter 8 verse 1 to 14. Medyo mahaba ng konti. Actually 17 nga yan. Pero pagdamutan nyo na. Ito po ay isang napaka-gandang assurance sa bawat Kristiyano. Ano man ang nagawa mong kasalanan. Kapatid, ang salita po ng Diyos is firm. Lahat ng sinabi dyan ay magaganap sapagkat yan ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Amen po ba? Ba't dapat maging aware lang tayo sa mga bagay na dapat natin? Kasi ang preaching po sa gospel is pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong kasalanan sapagkat malapit ang paghahari ng Diyos. Yun po ang preaching sa Bible. So, you have to confess. Whether leader ka ng simbahan, whether pastor ka, whether elder ka, Bible study leader ka, cell group leader ka, you confess your sin. Alam naman natin yung kasalanan, yan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Amen po ba? So, nandiyan na po ba kayo? From the book of Romans chapter 8, verses 1 pababa po. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. Sabi ko po, sabi ng Biblia, therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ. If you are believers, you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, there is now no condemnation. Amen po ba? At wala nang kahatulan sa mga nakipag-isa kay Kristo. Medyo may typographical error po yan. 1.4, hindi po 1.4. Okay. So, verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For what the law could not do, it was through the flesh. God did, sending His Son, o own Son, in the likeness of sinful flesh, as an offering for sin. He condemned sin in the flesh, so that the requirements of the law might be fulfilled in us. Ang requirement po ng law ay righteousness. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who are according to the flesh set their mind on the things of the flesh. But those who are according to the Spirit, the things the Spirit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. Because the mind set on the flesh is hostile towards God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. And those who are in the flesh cannot please God. However, you are not in the flesh, but in the Spirit. Tingnan niyo po, napakalinaw po. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. If Christ is in you, through the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So then, brethren, we are under obligation not to the flesh, to live according to the flesh. For if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. For all who are being led by the Spirit of God
these are the sons of God. For you have been received the spirit of slavery, leading to fear again, but you have received spirit of adoption as son, by which we cry out, Abba, Father. So malinaw po ang sinasabi po ng Biblia para sa ating mga mananampalataya na we are no longer live in the flesh. Amen po ba? Hindi na tayo namumuhay para sa ating makalamang pagkatao. Why? Because the Spirit lives in us. Pag tinignan po natin ang konteksto po ng Romans chapter 8 is about Spirit-filled life. Spirit-filled life. So, freedom from the bondage of habitual sins. Question, how can we break free from the bondage of habitual sin? Wala po tayong magagawa dun eh. Hindi po natin kayang gawin. Lumaya po dito. Pero, kung magsasubmit po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa ating Panginoon, makakalaya po tayo. At matatagpuan tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Tandaan po natin to. Sabihin ng Panginoon, how I wish and I pray na ako mismo sabihin ng Panginoon sa akin, come, good and faithful servant of mine. Join me in my happiness. Why? Because you've been faithful to Him. Amen po ba? So sabi po dito, we can break free from the bondage of habitual sin only. Sabihin natin only. When we are willingly submit our lives to Christ to receive, number one, freedom from condemnation. Dapat willingly. Hindi ka napipilitan. Kasi naiintindihan mo ang utos ng salita ng Diyos that you have submit everything to God. Why we need to submit? Because we don't have our own power to be freed from the bondage of slavery, of sin. Wala tayong kapangyarihan eh. So ang pwede natin gawin, continually, ibig sabihin, intentionally, you are submitting yourself to God every day. Amen po ba? Hindi mo kaya eh. Dahil hindi mo kaya, ibibigay mo dun sa may kakayanan. At isa lang ang may kakayanan para palayain tayo sa kasalanan. Amen po ba? Sabi ko po, isa lang ang may kakayanan palayain tayo sa kasalanan. Si Kristo lang po. At yan po ay pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay nang ibigay niya ang kanyang sarili doon sa krus sa Kalbaryo. May 2,000 taon nang nakakaraan. Sabi ng verse 1, ano po? Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ. No condemnation. Sabi mo sa katabi mo, no condemnation. Wala nang kahatulan. Nakarinig po ako ng taga-Divine ata yun eh. Sabi niya, kaya ako, hindi talaga ako gagawa ng kasalanan. Kasi baka mapunta ako sa impyerno. Hindi lalagpas ang isang araw na hindi ka makakagawa ng kasalanan. Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi mo yung kayang bayaran kasi buhay ka pa. Tama po ba? Pero may namatay para sa'yo, kailangan mo lang tanggapin yung kanyang kamatayan para sa'yo na tumanggap sa kanya. Amen po ba? Kasi siya lang yung magpapawalang sala. Hindi natin gaya eh. Kaya po hindi ako mambababae kasi makapunta ako sa impyerno. Hindi ka dapat talaga mambabae kasi Kristiyano ka. Pero yung pumunta sa impyerno, choice mo yun. Linigtas ka na ng Panginoon pero mamumuhay ka pa rin sa kasalanan. Asan yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos? Dapat ipaglaban mo yun. Amen po ba? Malinaw po ba? Kung talagang ligtas ka na, mas pipiliin mo na sumunod kay Kristo kaysa tawag ng iyong laman. Amen po ba? Habang po ako kung saan-saan pumupunta, sumasama sa iba't ibang mga pastor, iba't ibang denomination, nakita ko po, una, hindi talaga kaya ng tao. Maniwala po kayo hindi. Just 2 weeks ago, may sinabihan po akong pastor, sorry po kung ano po yung nakikita nyo, eto ako, grasya lang po ito ng Diyos. May sinabihan po akong pastor, pag hindi ka tumigil, sisikmuraan kita, baka hindi ka pa nakita ng pastor na sinisikmuraan ng kapwa-pastor. Huwag kang papel ng papel.
Pagpapapil ka, panindigan mo. Huwag kang mandadamay ng iba. Sinabihan ko po, sorry. Pagkatapos na, sorry ako kay Lord. Lord, pasensya ka na. Kung liligtas mo ako dahil sa karakter ko, hindi ako maliligtas. Amen po ba? Kung ang Diyos ililigtas tayo dahil sa attitude natin, sa karakter natin, tsaka po kahit isa walang maliligtas. Salbahe ako eh. Hindi po ako mabait. Alam niyo kung bakit ko nasabi sa kanya? Pinagpe-pray niya ako. Pero kung pinagpe-pray ka, tapos sabihin, sikmurahan kita, gusto mo? May counseling po sa munisipyo. Andun po ako every Monday. May dumating po Nigeria, foreigner. Yung lalaki. Yung babae Pilipina. Kinakaunsilan po ng isang pastor. Itong muntik ko ng sikmuraan, papel ng papel. Argentinian yung lalaki. May anak silang dalawang magpapakasal. Papel ng papel yung kilala ko pastor. Inis ako sa kanya. Kaklase ko pa po sa Bible School yun. Kadikit ko po yun. Never po kami nag-away. Papel siya ng papel. Kinakaunsilan nung pinaka-chairman po ng buong Rizal. Kinakaunsilan magpapakasal. Siya po ang papel ng papel. Singit ng singit. Hindi ba? Hindi paggalang kapag may nagsasalita ka rin. Diba? Imbis na manahimik, papel siya ng papel. Hindi naman po sa pagmamayabang, mas marunong naman ako ng konti mag-English sa kanya. Kasi kaklase ko. Ako yung mga gamit ko yung kinokopya niya pag nag-i-exam kami. Huwag niyo akong pilitin. Pag ako pinilit, sabihin ko rin. Na-joke lang po. Tapos, magkaibigan kaming matalik. Magkasama kami sa ministry. Tapos, di pa alis na yung mag-asawa. Sabi niya, wait, don't go. Before you go, we will pray for you. And here is Reverend Sunny Papul will pray for you. Tumayo na ako, inunahan ko ng tumayo yung mag-asawa. Sabi ko, tumahimik ka dyan. Bakit? Ito pa nakakita ng pastor na sinisigmuraan ng kapapastor. Papapil, binulungan ko na siya, papapil, kaya hindi mo kayang gampanan, magdadamay ka ng iba. Lumabas ako. First time po na siguro mga 8 pastor sa munisipyo, nakita nila gano'ng itsura ko. Hindi po ako mabait pagka nababanas po ako, hindi po talaga ako mabait. Kung nakikita nyo mabait ako, yun po ay grasya ng Diyos. Ano po? Nakakita na ba kayo? Kahit isa sa inyo, nakita nyo na ba ako nagalit? Hindi pa, di ba? Gusto nyo ba? Di ba? Ayaw natin may kapwa tayo Kristiyano, umaangat yung boses, di ba? Buti grasya ng Diyos, labas ako, sabi ng mga pastor, ano nangyari? Bakit? Ano nangyari? Labas ako. Pag alis ng mga bisita, 2 couple po kasi. Sinabihan ko siya sa harap ng chairman na, ikaw gano'n yung pagkakasalit ka ba? Umayos ka. Kakanain kita. Papapil-papil ka, hindi mo kayang gampanan, tapos itutulak mo ko. Hindi ko gusto yung ugali mo, matagal na tayo magkaibigan, umayos ka. Hindi, umayos ka. Banatan kita, sabi ng chairman namin. Hindi ko ako madaling magalit. Kaso lang naiinis po ako sa mga tao hindi marunong makinig. Nandiyan pa ba kayo? Sabi ko, naiinis po ako sa tao hindi marunong makinig. Huwag niyo akong abangan sa labas May kinig na kayo. So tapos na po tayo doon. Pagkatapos na nag-sorry siya, sorry, pasensya ka na. Okay na kami. When you say sorry, it seems nothing happened. Kaya nga sabi ng Lord, if you confess your sin, ang conditional, you confess. Meron ba dapat tayong ihingi? Marami. Nang tawad sa Panginoon, marami. After all, labas ako, sabi ko, Lord, sorry Sabi ko, pasensya ka na, Lord. Muntik nang lumabas yung yung nakakatago-tago ko. Tulog na dapat yun Nagigising. Pero sabi po ng Biblia from verse 2, verse 1, verse 2, in verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ. Pagdating po sa verse, sabi, for the law of the Spirit of life in Christ, Jesus has set us free from the law of sin and of death. For what the law could not do,
weak as it was through the flesh, God did sending His Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh. So mga kapatid, malinaw po dito, you cannot control sin, and you must not continue of sinning, no habitual sin, because the Spirit of God set us free. We must live according to the Spirit. Ito pa po isa. Maraming Kristiyano hindi pa, baka may ma-offend. Maraming Kristiyano, hindi ko naman po hinuhusgahan. Kaya lang para pag ginagawa nilang laruan yung spirit-filled life. Kung ano yung sinasabi, nag-speak in tongues, gagayahin lang din para lang masabi spiritually. Mature siya, filled siya. O sige, ilan tayo dito? Mga 60. Tayo. Pwede po nating dayain na tayo ay puspos ng Espiritu, pero hindi mo kayang dayain ang bunga ng Espiritu. Pwede mong pikiin na ikaw ay Spirit-filled person, pero hindi mo kayang dayain ang bunga ng Espiritu. Ang dami ko po nakikita, tumba ng tumba, pagbangon, ganun pa rin. Ako po, naglilihan po ako. Honestly, pag sinabi ng Lord, magpa-altar ko, nagpapa-altar po ako, pero very rare po yun. Yung mga simbahan po ako napuntahan every Sunday. May altar call, tumba ng tumba, tumba ng tumba. Pero pagbalik sa bahay, pareho pa rin ang pagkatao. Hindi pa rin mapigilan yung bibig kong magsalita. Hindi pa rin maiwasan yung pagtawad sa kapwa. Hindi maiwasan punahin yung mali ng iba. Sino bang matuwid? Wala naman, di ba? You can fake the Spirit-filled life, but you cannot fake the fruit of the Spirit. Amen po ba? Hindi po masama, and I would encourage when somebody call you to stand and we will pray for you. Halimbawa, ayun po kayo. Gusto niyo mapuspos ng banal na Espiritu, gusto niyo magbago, tayo po kayo. Kaya lang ito po ay may hinihinging kapalit. Na mula sa pagkatumba, na slain tayo, pagbangon natin, bago na. Bakit? Pinalaya na tayo. Amen po ba? You have to receive it and live for it. Amen po ba? May challenge po ba? May challenge po ba? Araw-araw, bumabagsak tayo sa pagkakasala. Hindi man sa gawa, maaring sa salita, maaring sa ating isip. Wala pa tayong ginagawa, nagkakasala na po tayo sa isip pa lang. Amen po ba? So kailangan po natin lumaya dito. At ang offer po sa atin ng Diyos, Kristiyano ka na, malaya ka na sa kasalanan. Hindi ka malayo malaya ka na sa kasalanan, lumapit ka sa paanan ng ating Panginoon. There is na. Hindi po ako po magko-commune ngayon. Bakit? Hindi kasi ako parapat-dapat sa Panginoon. Hindi mo na ako magsisimba. Bakit? Nagkasala ako. Do you know what is the meaning of communion? You commune with God. Kaya ka nga lalapit kasi makasalanan ka eh. Kaya ka nga hihingi ng tawad eh. Amen po ba? Jesus Christ met the requirements of the law for us. Verse 3 and 4. Ano yon? Yung requirements of the law is righteousness. Siya yung matuwid na pinako sa krus para sa'yo. Para maging tayo, our ultimate goal must to follow Christ. Amen po ba? Amen po ba? Sabi po sa Facebook, marami daw po Kristiyano, hindi disipulo ni Kristo. Tinanong ko, bakit hindi? Anong ibig sabihin? Bakit sinabi niyang hindi disipulo? Sabi niya, yung disipulo sumusunod kay Kristo. Yung hindi disipulo, si Kristo ang pinasusunod sa kanya.
Nakuha niyo po ba? Yung request tayo ng request ng mga bagay na gusto natin at pag hindi tayo napagbigyan, nagtatampo tayo. So, ibig sabihin, bawat Kristiyano dapat disipulo ni Kristo. Followers of Christ. Ito po yung, this is the work of Christ in us. And that is the law of the Spirit of God. Not to live by the flesh, but to live according to the Spirit. That's why Paul declared in verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ. Pag ang feeling mo, hindi ka karapat-dapat, lalo ka lumapit sa Panginoon. I failed God many times in my life. But when I realized this kind of message, nga pala, hindi pala ako ang nagpalaya sa akin sa kasalanan. Hindi dahil tinanggap ko si Kristo, kundi dahil nahabag si Kristo sa akin at siya ang nagpalaya sa akin sa kasalanan. Siya ang nagpatawad sa akin, siya ang nagbigay ng buhay na walang hanggan, siya ang nagplano na ako ay mapunta ng langit. O sino ang maglalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sino magkokos para mapunta tayo? Kayo ay mga asin at ilaw ng sanlibutan. Kapag ang asin ay nawala ng alat, tatapak-tapakan na itatapon at tatapak-tapakan. Tama po ba? Kasi wala na siyang alat. Yung ilawan ilalagay sa patungan para maliwanagan ng lahat. Dapat yung nadi-display yung righteousness of Christ through us. We are not righteous. Amen po ba? Pero sa pamamagitan ng bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, mamuhay na tayo nang ayon sa kalooban ng Panginoon, mga pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, sapagkat siya ay naliwanagan na. Amen? Hindi na tayo slave ng sin. Alipin na tayo ng Diyos at ni Kristo. Amen po ba? So, wala nang condemnation. Kaya pag may nagkasala, please, huwag naman parang ikaw ang hukom. Huwag naman parang hindi ka pwede dito mag-worship. Hindi ka pwede dito kasi makasalanan ka. Di ba? Doon po tayo magaling yung magpuna ng kamalian ng iba, pero yung sarili natin hindi natin nakikita. Kasalanan po yun. Bakit? Yun ang nagiging dahilan para yung mga Kristiyano maghiwa-hiwalay. Alam niyo po ba? Ako, maigpit po ako sa church. Nakaraang linggo, may diniiya ko 2. So, leader yung isa backup. 19 years old at saka, I think, 21 years old. Hindi mo na pwede. Ginawa ko na yan last December. Huwag niyong gagawin ito. Ayaw pa rin magtino. Anong gagawin ko? Iyak sila ng iyak. Pastor, pabalik. Patunayan niyo muna na seryoso kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ibang usapan na pag tumatayo na tayo sa pulpito, mas malaki ang responsibilidad natin sa harap ng maraming tao sapagkat dapat tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. Pinuntahan ko po sa bayan alas 6 ng umaga. Nadat niyang ko doon, 2 sila. Mula Antipolo hanggang kabilang Ibayo, 3 sakay. Tinex ko po, just to remind all of us. Andyan ba si ano? Opo, Pastor, nandito po. Bakit nandyan yan? Kailan pa yan nandyan? Kagabi po, Pastor. Alam ko na, 1 linggo na doon. Hindi ako maniniwala sa sinasabi ng isang tao. Pero pag 5 tao na nagsabi, iba nang usapan yun. Hindi ako makatulog. Lord, nag-pray kami, nag-advise kami, nag-counseling kami. Ito pa rin after December, January, February, March, April, May. Ito na naman kami. Kinausap ko yung nanay. Nay, dito ba talaga natutulog yan? Pastor, hindi ko naman pwedeng pagtabuyan. Okay lang sa inyo na dito yung natutulog. Yun nga, Pastor, kailangan hindi ko kaya pagtabuyan. Ilang taon na yung anak niyong isa? 14 po. Babae, gagraduate. Sabi ko, yung anak niyo po mga babae, payag kayo na natutulog siya sa bahay ng boyfriend niya. Ay, hindi! Ayun naman pala eh.
Bakit ito pinapayagan nyo? Pwede ko ba kayong pakiusapan? Huling araw na to na matutulog sa dito? Opo, pastor, pwede naman palang ganun eh. Di ba? Kasi kung hindi ko sasabihan, hindi na ako magpapastor. Bakit? Membro namin eh. Hindi ko ba sila mahal? Mahal ko nga sila, kaya ko nga sila dinidisiplina dahil ayaw kong mamuhay sila sa kasalanan. At gusto ko magkaroon sila ng pangarap na yung buhay nila ngayon ay hindi na magiging buhay ng kanilang magiging anak. Amen po ba? Tayo mga mananampalataya, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. The Spirit set us free. Amen po ba? Kung nasa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. Alam naman natin kung anong kasalanan. Lahat ng bagay na maglalayo sa atin sa harapan ng Diyos ay kasalanan. Lahat ng bagay na umaagaw ng ating atensyon, higit sa oras na binibigay natin sa Diyos, kasalanan. Yung gadget, hindi po yan masama. Pero kung yung 2 oras, 3 oras, 4 na oras mo sa gadget, tapos yung prayer mo, 5 minutes, ay, medyo mag-isip-isip ka na. Mas masaya ka na sa gadget kaysa kay Lord. Ibig sabihin, hindi mo na love si Lord. Iba na ang bagong love mo. And that is sin. Dapat natin pagsisihan yun. Yung teleserye natin dyan, dapat tipid-tipirin natin yung oras. Imbis na nagsishare tayo ng Word of God, nakakabigay tayo ng encouragement, tipid-tipirin po natin. Bakit? Huwag natin sayangin yung oras at panahon na binigay sa atin ng Panginoon. Dapat natin yung gamitin fruitfully, effectively. Amen po ba? Araw-araw, sa trabaho, dalhin mo ang salita ng Diyos. Marketplace, dalhin mo ang salita ng Diyos. Sa school, dalhin mo ang salita ng Diyos. In that way, nagiging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Yung pinalaya. Kasi, tingnan nyo, sabi ng magulang, yan ba ang tinuturo sa simbahan ninyo? Pero pati yung simbahan namin, nadamay. Simba kayo ng simba, hindi naman kayo nagbabago. Sabi ng magulang, taga Batangas pa. Yung magulang, pumunta pa ng Manila. Hindi ako makatulog. Mag-rides na ako eh. Nasa Meralco na ako. Sabi nila, puntahan mo, puntahan. Tulog pa eh. 15 minutos bago nakalabas eh. Wala akong karapatan para mag-condemn. Ang karapatan ko bilang pastor ay paalalahanan na hindi dapat ganyan ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Sabi ko, may kayo ng tawad dito sa bahay ha. Sa mga kapatid mo, sabi ko dun sa lalaki, sa magulang mo. Sa mga kapitbahay ninyo ba? Hindi kayo buhay na patotoo. Sorry sa word. Nakakahiya kayo. Diba? Tandaan ninyo, ang daming human CCTV dyan sa paligid. Tapos mag-witness tayo. Hindi ba nakakaya? Nag-witness tayo, tapos alam nila na may ginagawa tayo hindi mabuti. Tatayo tayo sa pulpito. Taas natin naman kamay. Purihin ang Panginoon. Sabayin natin ang Panginoon. Tapos pag uwi natin sa bahay natin, yung ginagawa natin, hindi makadiyos. Yung mga salitang lumalabas sa bibig natin, pag nasa simbahan, puro papuri sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon, pag uwi sa bahay. Tandaan po natin, sabi ng Biblia, pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan. 21 pa lang. Pastor, pwede bang ikasal mo kami? Wala nga kayong mga trabaho eh. Pag talagang kinilig, ayaw makinig. Sabi ko, tama ba itong ginagawa ninyo? Opo. Mga bataan, pag kinilig, ayaw makinig. Natutunan kayo sa experience ng marami. Pasalamat na lang tayo dahil ang Diyos may isang pagkakataon, pangalawang pagkakataon at pagkakataon. Pero tandaan natin, pag bumalik tayo sa Panginoon, medyo yung effectivity ng ating ministry hindi na katulad yung dati. Di ba? So habang effective ka pa, sunod na lang yung pagkakataon. Bakit? Pinalaya kasi ng Diyos. Pinalaya ka na kasi ng Diyos sa kasalanan. Amen po ba? All we have to do is to submit everything to the Holy Spirit, for He is the one who willingly gave us power to overcome all habitual sin that is preventing us to become totally disciples of Christ. Do not focus on guilt, but focus on grace. Amen? Do not focus on your feeling. Focus on what the Bible is keep on telling you. Amen po ba? Pangalawa, we can be break free from the bondage of habitual sin only when we are willingly submit our lives to Christ to receive freedom
from the control of sin. Verse 5 hanggang 14. So Apostle Paul remind us today that the life-giving power of God's Spirit is finally effective only to those who continue to let the Spirit change their lives. Nagiging epektibo lang po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu pag tayo po ay intentionally sinasubmit po natin yung buhay natin sa ating Panginoon. O sa banal na Espiritu, those who continue to let the Spirit change their lives. Amen? Pag sinabing continue, hindi yung paglinggo lang Kristiyano. Madali lang dito sa simbahan kasi kasama mo kapwa Kristiyano. Pag nagsabi yung nandito, praise the Lord, itaas natin mga kamay. Taasan din tayo ng mga kamay. Hindi masama yun, dapat lang yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, palakpak din tayong lahat. Eh paano pagdating sa bahay, walang magsasabi sa atin ng ganun? Alam nyo, ang ministry ay mas malaki sa labas ng simbahan. Amen po ba? Bakit? Dito mga mananampalataya tayong lahat eh. Amen po ba? Salamat po sa 5 nagsabi na amen. May kausap po ba ako dito? O, di ba? Mas malaki po ang ministry natin paglabas ng simbahan. First, yung family natin. Pangalawa, yung mga taong nakapaligid sa atin. Pangatlo, yung ating community. Why? Second to the greatest commandment is to love your neighbor. Amen po ba? So yung neighbor po natin, nandyan lang yan, mga nakakasama natin araw-araw. Mag-ministry tayo sa kanila. Sa ganung paraan, yung kalayaan mula sa kapangyarihan, alam nyo, ganito po yan eh. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, habang nangangaral ka, o habang tinuturuan mo ang iba, ay tinuturuan mo rin ang iyong sarili. Ulitin ko po. Sabi ni Apostol Pablo, habang tinuturuan mo yung iba, ay tinuturuan mo rin ang iyong sarili. Pero nagulat po ako. Maraming nagtuturo. Yung iba ang tinuturuan, pero yung sarili, hindi maturuan. So, biblically, para maturuan mo ang iyong sarili, magturo ka sa iba. Amen po ba? Sino mga Sunday school teacher dito? Taas ang kamay. Bible study leader, cell group leader. Okay, dito. Meron po ba? Bakit parang bilang na bilang naman? Okay, kadami ninyo. Tapos iba, pakaunti lang ang nagtuturo. Tingnan nyo, kailan sila nag-aaral ng salita ng Diyos? Halimbawa, magtuturo ng Sunday school. Sunday school. Anong araw sila nag-aaral ng salita ng Diyos? Sabi ni Pastor, Saturday. Ang galing, di ba? Hindi ba kayo namamangha doon? Linggo magtuturo, Sabado nag-aaral. Sorry, hindi po tama yung ginagawa natin. If we are willingly submit everything to God every day. Alam niyo anak ko, si AB? Anong book na kayo? Esther. Sabi. Ilang chapter ang Esther? Sabi niya, 13. Buksan mo nga. 10 lang pala. Nasaan na kayo? Chapter 5. Ano ang issue sa... Gusto kong maging normal ito. Anong issue sa Book of Esther? National issue. Meron ba? Oo. Kailangan nila mag-pray, kailangan nila mag-fasting. Bakit mauubos ang lahi ng mga Hebreo? Anong natutunan mo? Ako po, pag nagtanong, sunod-sunod. Oh. May spiritual issue ba dyan? Meron. May struggle ba dyan? Meron. Bakit? Si Mordecai. Ibibitin siya sa ginawa ni Haman ba yun? Haman. Diba? Buong mga Hebrew people, ibibitin dun sa plano na yun. Eh si Esther, pag lumapit sa hari, pag hindi siya tinuro, pwede siyang papugutan ng ulo. Pag hindi siya tinuro ng scepter, kahit asawa ka ng hari, pag hindi ka tinutulong ganun, walang karapatan lumapit, pugut ulo mo. Sabi ni Esther, lalapit ako kahit hindi ako tinuturo, may problema tayo. Sabi niya ngayon, lahat mag-fasting, sabi ni Esther. Buong bayan mag-fasting, pati yung mga kambing, pati yung mga tupa, lahat mga hayop pag-fasting. Pero inyo nung unang panahon, pati mga hayop nagpa-fasting. Ngayon, wala, pas-eating na lang eh. Diba? Dapat alam natin yung mga issue ng Bible. The same in us. Tatawa-tawa yung anak ko eh.
Tigilan niyo ako yung ka-devotion niyo. Wala naman kayo natututunan. Nagsasubmit kayo, ito. Anong natutunan niyo? Tatanungin ko. Sa susunod ha. O anong araw na bukas? Linggo. Makapag-devotion pa? Sa hapon na pa. Kaya sa school, bawal na mag-pray, bawal na mag-devotion. Pero pwede magdala ng baril at droga. May kapitbahay ako, tinanggal sa, alam niyo yung school dyan sa may San Juan, malaki? Ano yun? Di Lasal? Alam kung bakit kinik out? May dalang bag, may dalang marijuana. 13 years old, kapatid. Kick out. Dito sa Manggahan. Oh. Maraming sister, di ba? Sa loob ng CR, may naghihit-hit. Sorry ha, mga kabataan. Malungkot po ako kasi nagbabasketball si AB. Yung isang simbahan na anak ng isang council. Diba, kababaeng tao, may nakasabit pang vape sa liig. Nung nakita niya ako, tinago niya dito, ay nandito pa rin yung lace. Hindi ako pinanganak kahapon. Anak ko yan. Sorry, pag anak ko yan. Sabi yung Pedi, pag hindi ko natuto, kahit gaano ka kalaki. Anak ko yan eh. Kami mga pastor, yung mga membro, anak namin. Ayaw namin mabuhay sa kasalanan, ayaw namin kontrolin ng kasalanan. Bakit? Gusto namin iparanas sa kanila yung buhay na tama sa harap ng Diyos. Amen po ba? Gusto namin ma-enjoy ng mga kapatiran yung paglilingkod na hindi sila napipilitan, kundi masaya silang pumunta sa simbahan. Excited sila makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi na tayo kontrol ng kasalanan. Bakit? Yung kamatayan mismo ni Kristo ang nagpalaya sa atin sa kasalanan. Amen po ba? Kaya pag may umaatanging kasalanan, teka muna. You can say no. Joyride rider po ako. Baka makita niyo ako dyan sa kalsada. Yung gusto pila naman. Nasa kalsada po. Kahit saang lugar, nandyan ako. May pagka-NBA din po ako. Pinupuntahan ko yung mga membro namin ang hindi nila alam. Nakahilig ako. Lalabas to. Diba? Sabi ko dun sa kapatiran dun sa Piñaprasa, ang dating nakatira dito, puro mga waray. Ang mga trabaho niya, nagtitinda ng taho. Tanungin mo sila dito kung kilala si Pastor Sani. Sila nagsabi sa akin na ilang buwan ka nang pabalik-balik dito eh. Diba? Investigador ako eh. Nakikita niyo ba dahil itong babae na to? Ay, upo, lagyan di pagkagat ng dilim, nandito na po yan eh. Parang pelikula, no? Control by sin. Anong gagawin ko bilang pastor? Paalalaanan ko. Masaya ka ba sa ministry? Opo, pastor. O teka, tatanggalin mo na kita ng kasiyahan. Bakit? Hindi ka namumuhay. Amen po ba? Pinapaalalahanan po tayo ni Apostol Pablo na meron na tayong kapangyarihan sa tulong ng Banal na Espiritu to overcome the control of sin in our lives. Pag-control po tayo ng sin, yung kapayapaan, verse 5 and verse 8, hindi po natin mararamdaman. But to set the mind on the Spirit is life and peace. The mind of sinful man is death. Sabi po ng NIV, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. So yung mga pinag-aarian ng banal na Espiritu ay mayroon pong kapayapaan. Hindi sa wala tayong pangangailangan, pero natututunan nating ipagkatiwala sa Panginoon mula sa maliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay sa ating buhay. Hindi tayo nagugutom. We are not pretending na okay lang ako kahit kumakalam yung sikmura mo. Hindi ka okay, kaya lang natututunan mong ipagkatiwala sa iyo o ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng pinagdadaanan mo. Meron sila, wala ka, okay lang. Pero isang araw,
Hindi ka natutulog, hindi ka nakanganga, hindi ka walang ginagawa. Isang araw, yung meron sila, magiging meron kuri. Bakit? Naniniwala ako na isang araw, yung lahat ng pangarap ko ay pagkakalag ng Panginoon. Kung hindi man ngayon, payapa pa rin ako, baka bukas, sa makalawa, hindi ako nawawala ng pag-asa at hindi ako nagkakaroon ng pag-aagam-agam. Kasi nangako sa akin ng Diyos na hindi niya ako iiwan ni papabayaan. Kung tapat tayong sumusunod sa Diyos, tapat din siyang tutuparin ang lahat ng pangako niya sa atin. Kung kaya niya tayong palayain sa kapangyarihan ng kasalanan, kaya niya tayong palayain sa kahirapan. Kasi, amen po ba? Kasi yung buhay ko ngayon, hindi na katulad ng buhay ko dati. Yung buhay ko noon, wala naman patutunguhan eh. Buti nga ngayon, may nasisilungan ako dati, sa tabi lang ng kalsada eh. Nabubuhay ako na may kita doon taon, sa tabi ng kalsada, wala naman bubong. Walang tiyak na pagkain na araw-araw, nabubuhay ko, ngayon pa. Pero kung buong sports center, akin. Anong panahon na yun, 1990 hanggang 1993. Sabi ko, kung may nangyayari sa buhay ko noon, how much more ngayon, naglilingkod na ako sa Panginoon. Alam niyo ba? Dito lang sa Pilipinas, hindi ko na mabilang kung ilang lugar ang napuntahan ko mula nang maging Kristiyano ko. Sabi ko, ano, nag-rise kami. Buti na lang, naging Kristiyano ako. Hindi ako naging Kristiyano, hindi ko mararating lahat ng narating ko ngayon. 3 beses na ako sa Bicol, 1 beses sa Masbate, motor lang po. 3 beses sa Mindoro, 3 beses sa Norte, yung pinakamatataas na bundok dyan, narating na po ng motor ko. Kung hindi ako naging Kristiyano, baka hindi ko yung narating. Umaasa ako na isang araw, yung mga pangarap ko sa buhay, wala kaming sariling bahay, pero may nasisilungan kami. Kung magbabayad ako ng 11,000 every month. Diba? Sabi ng anak ko pa, nagkaroon ng problema sa trabaho. Oh, ang dapat gawin? Okay lang. Bilib ako sa panganay ko. Okay lang pa. Ilang araw lang yan, meron na ulit bagong trabaho. Okay? Siguro sumasahod siya ng more than 40 a month yung trabaho niya ngayon. Nagkaroon ng mga issue, nagkaroon ng pagbagsak sa bansa na kung saan doon nakabase yung trabaho nila. Sabi ko, okay lang yun. Discourage siya mga 2 araw. Pray kami. Pray. Eh, ngayon, okay na siya. Wala pang trabaho, pero okay na siya. Di ba? Lumilipas ang lahat ng bagay ng maayos kapag pinagkatiwala natin sa Kanya. Amen po ba? Controlled by the Spirit means adoption, verse 12 and verse 14. From verse 1 to 13, it's all about light. Verse 14 to 17, it's all about sonship. Sabi dito, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. So be led by the Spirit to be freed from habitual sin. Inadapt ka na, hindi naman tayo. Sabi ng Book of Peter, di ba tayo dati, hindi tayo anak ng Diyos. Dati hindi tayo kinabagan. Anak tayo ng Diablo dati kasi siya sinusunod natin. Pero ngayon, anak na tayo ng Diyos. Sabi ko po, ngayon, anak na tayo ng Diyos. Amen. Amen po ba? Pero mo dati, anak ka ng Diablo kasi siya ang sinusunod mo. Pero ngayon, anak ka na ng Diyos. Hindi ba dapat magpunyi ka? Dapat magpasalamat ka? Kasi from other place to another place, inilipat na tayo sa bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Meron na tayong sonship. Amen po ba? Ginawa na tayong anak ng Panginoon. Kaya dapat tayong mamuhay ayon sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Huwag na tayong magpakontrol. Huwag na natin payagan na yung kasalanan ang magkontrol sa ating buhay sapagkat pinalaya na tayo ng Diyos mula sa luma nating pamumuhay. Amen po ba? Last but not the least, we can break free from the bondage of habit. At sabi po ng Biblia dito sa Romans chapter 8, ang banal na espiritu ang dumuluhog sa Diyos sa mga salitang hindi natin kayang sambitin. Kaya meron pong speaking in tongues. Baka sabihin nyo, hindi naniniwala si pastor sa speaking in tongues.
Ang salita po ng Diyos o ang banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng kakayanang magsalita ng mga bagay na hindi kaya natin